Okay, guys. So, tingin muna kayo sa left side, okay? So, before, hindi ko siya agad na ituro ng about the table analysis. Naka-varig nun tayo. But, in this case, ituturo ko na siya agad sa inyo ng naka-table form. Mas madali kasi talaga siya. Okay? So, tingin muna kayo sa left side. Establish muna natin yung, ano tawag dito? Establish muna natin yung mga first few steps and first few reminders kung paano ba yung kailangan natin gawin dito. So, una is solve for the sabi sa problem natin. Actually, this is problem number 1 nga. This is sample problem number 1. Sige, hindi ko nalagay. Okay. Solve for the centroid of the figure, x bar and y bar of the figure given. So, technically guys, pinapasolve sa atin nasaan daw yung geometric centroid ng figure na to. So, pwedeng bang hulaan yan? Sabihin mo, andito po sir sa sa part na yan. Teka lang. Pwede mong hulaan, sir, andito po, tingin ko lang andyan. Pinakiramdaman mo, no? Lupit. So, hindi ganun guys, hindi natin siya pwedeng So, kailangan natin magbigay ng definite value kung nasaan ba yung location ng centroid na yan. Kasi kung papansin niyo, madali lang pag rectangle, pag circle, nakagitna lang din. 'Di ba? So, technically guys, paano pag ganyan pinagsama-sama na? Ang sabi sa atin, establish, ito tingin mo na ka sa left side na mamaya, establish the x and y axis. This will serve as your reference frame. Ibig sabihin, mag-establish ka daw ng, ano tawag dito? Mag-establish ka daw nung x and y axis mo. Yun ay kung hindi given. Kasi kung titingnan mo, etong binigay sa atin na problem, wala tayong x and y axis dyan. So, ngayon, pwede kang ikaw mag-consider yan. Saan mo ilalagay yan? Kadalasan kasi yan nakalocate dyan sa may pinakalabas or sa outermost part. Kahit saan naman yan. Kasi yun lang yung magsisilbing reference frame natin. Doon natin kukunin yung mga distances. Okay? So, technically, pwedeng ganyan. Pero sabi, note that if the problem indicate x and y axis already, kadalasan kasi sa mga exam and quizzes, although tama, parehas mo makukuha or parehas mo malolocate kung nasaan ba yung pinaka-sentro niyan. However, magkakakuha ka ng magkaibang value kasi nga nakadepende yung sagot mo or the numerical value based on kung saan ka nag-reference. But, dito na tayo agad, in most of the problems and most of the cases guys, na sample problem dito sa may centroid and moment of inertia is kadalasan, lagi natandaan, kadalasan na given na agad yung x and y axis niya. So, given na to at given na yan. Given na tong pinakabuo na yan technically. Okay? So, ibig sabihin, andyan na yan. Ngayon, ilolocate mo daw yung centroid based on that reference axis. Bigyan mo ako ng y bar, bigyan mo ako ng x bar, kung nasaan ba yung total ng geometric shape. Nasaan ba yung centroid ng geometric shape na yan. Okay? Now, divide the shape into regular geometric shape. So, technically, hatiin mo daw. Okay? Hatiin mo daw. Divide the shape into regular geometric shape. So, in this case, guys, eto yun. Okay? Pinangalanan ko siya as A1, A2, A3. Pero dito pangalanan natin siya as A. Okay? Okay, malilito no kasi pinapangalanan lang natin. Magkakasunod lang din yan. A, B, and then C. So, siya rin si A1, si A2, si A3. Compute the areas of the individual shapes. Compute the areas of the individual shapes and compute the total area. Kaya ako ginawa yung table na to guys para matabulate natin siya. Una, ang sabi sa atin, for computing the area, okay? For computing the area, ito, palitan ko to this is A. Teka lang, masyado makapal. Hindi ko naman siya papalitan actually. This is A, this is B, and then this is C. Yan, kumbaga yung notation lang natin, okay? Ang sabi sa atin is compute the area ng individual shape. Ibig sabihin, isa-isahin mo daw yung area ng mga known shapes mo na yan, okay? At sabi, dito sa may left side, ay sa right side, if solid daw yung area, positive yung gawin mo. Okay? Negative daw, sorry, this is negative. Negative yan. Okay. This is negative. Negative daw naman if hollow. Ayun yung sabi. Ibig sabihin, kung solid yung area, positive dapat yung area. If hollow naman, dapat negative yung area. Nagkakaintindihan ba? So, ibig sabihin guys, isa-isayin natin. Okay, for this letter A, okay, teka lang. Siguro per ay wait lang guys Ayan. Siguro unahin natin to.
Siguro unahin natin tong portion na to. Okay? Ano yung area niyan? So, di ba, that's a triangle lang. Technically, ang magiging area niyan is base, 1/2 base, 1/2. Ano yung base niya? Ito yung 6. Tama? 1/2 base times the height. Ang height lang guys niyan is etong 3. Hindi yung buong 6 nandito. Yan, hindi yan yung kasama sa triangle. Okay? Ibig sabihin, 1/2 ng 6 times 3. So, yun na area ng area 1 natin. So, that's solid. Tama ba? Solid yan. Wala namang butas yan. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung area 1. This is 9. O, tingin sa kanan, yung area ng A natin is 9. Okay? Sa pangalawa naman, for B, kunin natin ngayon yung area ng portion na to. So, technically, this is just rectangle. So, paano natin kunin area yan? Base times height or 6 times 6 is equal to 36. So, tingin sa kanan, ibig sabihin si B ay 36. Nakuha. And then, for C naman, ito madali na lang din to. Okay, for C naman is, kunin natin ngayon yung area na to. Okay, so ibig sabihin, this is just also a triangle. Okay, so paano mo naman makukuha yan? Paano yung area ng 3 na yan? Di ba, this is 1/2 ng base or 6. Ngayon, ano yung height ng triangle na yan? Ito ng buo na to, guys. So, that's 9, if I'm not mistaken. Tama, 3 plus 6 is equal to 9, di ba? Di ba, kinalkyo ko rin? Kinalkyo nyo rin, ano? O, di, pare-parehas tayong nagkakalkyo ng madadali dito. O, anyway, 1/2 base times 9. O, 1/2 ng 6 times 9. 1/2 ng base times the height na 9. So, technically, this is, tingin sa kanan, this is 27. So, tapos na tayo. We're through with the area na. Ngayon naman guys is XI. Okay? Tingin kayo sa XI. Ibig sabihin, this is individual distance. So, teka, next step tayo. Okay, tingin dito. Locate the centroid of the individual shapes from the reference. It can be from the top or from the bottom of the shape or from left or right of the shape. But make sure guys, tandaan nyo lagi na maglolocate tayo guys ng centroid natin from the reference X and Y axis. So technically, dito kayo magbe-base na ngayon. Okay, ibig sabihin, basahin nyo ngayon to. Ang sabi sa atin dito, kapag daw yung XI kasi natin or the X bar nga, di ba, by total is the distance of the distance ng centroid ng area from the Y reference axis. From the Y yun. So, sulit ko nga dito. Is from Y. Ibig sabihin, mula Y axis. Pwedeng pa ganun, pwedeng papunta doon, pwedeng papunta doon. So, ibig sabihin, from Y axis yung kinukuha natin. Ang sabi, kapag daw yung sukat mo is nasa kanan ng Y axis, positive ka. Pag daw yung sukat mo ng X is nasa kaliwa ng Y axis, negative ka ngayon. So, isa-isayin natin ngayon. Mula Y-axis muna tayo ha. So, guys, tandaan nyo to. Ito ang pinakamahalagang part. Dito tayo magsisimula ng bilang. Okay? Simulan natin, guys, si A. Okay, si A. Okay, ito yung A, di ba? Ito yung A, B, and then C. Tama? So, simulan natin si A. Si A ngayon, okay, mula dito sa Y-axis natin, gaano siya kalayo papunta doon? Diba ito yung centroid ng individual shape natin? I-locate mo yung individual shape at hanapin mo yung distance niya isa-isa. Okay, so sa X1 natin, hindi ba, pagkakatandaan nyo ba, di ba? Mula dito sa may portion na to, that's 1/3, di ba? 1/3. 1/3 ng 1/3 ng base natin na to. Sorry, wait lang. 1/3 nung pinaka location natin na to. Tama, nung base, which is 6. Tama. So, isusulat ko dito, ang una natin, by the way guys, ang sabi, pag daw nasa left ng Y, pag daw nasa left ka ng Y, negative. Pag nasa right ka daw ng Y, positive. In this case ba, mula ito yung Y-axis mo, saan ka papunta? Di ba pakaliwa yan? Tama, ito yung centroid mo ng shape A mo. So, ibig sabihin, negative ka dapat. So, ibig sabihin, this is negative 1/3 ng, ano yung base mo? 1/3 ng
6. Ito yun, no? 1/3 ng 6. Tama. So, ibig sabihin, 1/3 ng 6 is equal to negative 1/3 of 6. Kinalculate pa, this is technically negative 2. Okay, for B naman. Si B naman, ito yung centroid ni B natin, di ba? Mula sa y-axis, nasa left ka ngayon ng y-axis, at ang ang x bar mo kapag ka nasa square ka, di ba kalahati lang ng base mo? So, this is 6/2. Tama ba? Mula dun sa y. Tama. So, ibig sabihin, nasa left ka na naman. So, technically, this is 1/2 or negative 1/2 ng 6 mo. So, this is equal to negative 1/2 ng 6. Technically, this is negative 3. Okay? I hope nakakasunod tayo dyan. Next, for the last one, okay, for the last one, eto na. Mula dito sa y-axis, kumanan tayong ganun naman. Okay? Kumanan tayong ganyan. Pero ano po yung distance niyan? Hindi ba, pag dito ka nang galing, ang shorter distance niya is 1/3 ng base mo naman. If ito yung base mo, tama. Nanggaling ka dito, nanggaling ka sa face na to, ibig sabihin, 1/3 ng base na yan. So, technically, this is positive 1/3 ng base na 6. Okay? 1/3 ng base na 6. So, technically, this is positive 2. Okay? Nagkakaintindi yan? By the way, kukunin pala natin total area dito. Hindi ko pala siya nakuha kanina. So, kukunin natin total area dito since this is positive, di ba? Positive, positive. Kasi lahat yan hollow. 9 plus 36 plus 37 is technically equal to 82. Sabihin, yung total area 80 natin is equal to 82. Okay? Ngayon naman, after nun, kukunin mo ngayon yung product nung area mo. Ito yung AXI mo, kaya tinawag na AXI yan. Multiply mo ngayon yung area A mo dito. Sa kada ano na yan. So, technically, isa-isayin natin yan. Okay, si 9 muna. Ito muna tayong 9. Si 9 muna, multiply natin kay negative 2. Diba this is negative 18? Sino agree? O, negative 18 yan. Ngayon naman, si 36 naman, times mo kay negative 3, this is negative 108 naman, di ba? And then si 27, times mo kay 2, this is 27 times 2, positive. We have positive 54. And then since may nakalagay na summation dito, kukunin natin ngayon yung sum na yan. Okay? Yung sum ng AXI mo is pagka-plus-plusin mo lang tong lahat na yan. Okay, so this is equal to negative 18 minus 108 minus 54 plus 54 plus yun na. Okay, pagka-plus-plusin mo to plus yan, plus, pagka-plus-plusin mo yan. Negative 18 plus 108 plus 54. So negative 18 plus negative 108 plus 54 is equal to negative 72. Okay? Okay. So, yari na tayo dyan. Pero mamaya na natin isolve yung x bar natin. Kasi ayan na lang sa baba. Next naman, for y naman tayo. For y. Now, for y, sinabi dito na kapag ka naman susukat ka ng y is magmumula ka sa x-axis. Kung nasa taas ka ng x-axis, positive dapat yung distance mo. Kung nasa baba ka ng x-axis, negative naman dapat yung distance mo. In this case, isa-isahin ulit natin. Siguro palitan ko to ng green na lang. Okay? Unahin natin si y1 ngayon. Si y1, di ba ito yung reference axis mo? Tama? Ibig sabihin, diyan ka magmumula. Mula dito, pupunta ka doon sa centroid na neto. Sa centroid nung pinaka-ano natin na yan. So, paano yun? So, ang layo ng narating So, tama. Ibig sabihin, para makarating ka doon, hindi ba kailangan mo munang, hindi ba? Nasa taas ka naman, technically, unahin mo muna yung 6. Kasi mula dito, wait lang. Mula dito, di ba mula dito hanggang doon, di ba diyan ka muna? Di ba sabihin, 6 muna. So, ibig sabihin, 6 muna, plus, ngayon mula dito, ilan yung distance mo hanggang doon? Di ba that's 1/3 naman nung height mo na binigay. Kasi nasa ano ka, di ba? Nasa, wait lang. Wala. Wait lang
Okay. 1/3 ka naman ng height. So, technically, 6 plus 1/3 nung 3. As in, nasa taas ka ng y-axis, positive yan. So, this is 6 plus 1/3 ng 3. So, this is equal to 7. Tama? 6 plus 1/3 ng 3 is equal to 7. Next is, tingin. Okay. Ulit. Mula dito naman, pupunta ka naman papunta. Wait lang. Pupunta ka naman papunta dito. O, di ba? Hanggang dun lang. So, kalahati lang ng 6. Ibig sabihin, 1/2 ng 6 lang itong B mo. So, this is equal to 3. Sana tama ako, no? 6 divide to 3. Galing. So, mula naman dito, aakyat ka naman papunta doon. Okay, so technically, nanggaling ka dito sa pinaka mas malayo, di ba sabi nyo, pagka dito ka galing, that's 1/3. Pag dito ka galing sa mas malayo, that's 2/3. Di ba? Dito ka galing sa, yan yung reference axis mo. So technically, that's 2/3. Okay? 2/3 ng ano ba yung total height natin? Kinuha natin to kanina, di ba? Parang 9 ba to? 6 plus 3, ayun sa gilid. 6 plus 3, this is 9. So, ibig sabihin, 2/3 ng 9 tayo dyan. Okay, so this is equal to 2/3 ng 9. This is simply equal to 6. At titingnan mo, uulitin mo lang yung process, yung area, i-multiply mo lang ulit doon sa yi naman natin. So, 9 times 7. O, yun muna tayo, sa A muna tayo. 9 times 7 is equal to 63. Positive. Okay? Next is yung 36 times 3 naman. 36 times 3. This is 108 but positive. How about 27? 27 times 6 naman. 27 times 6 is equal to 162. And then, kunin mo lang yung sum na to. The summation ng AYI is simply equal to 63 plus 108 plus 162 is equal to 333. Okay? Tama lang ba? So, we have 27 times 6. Yes, tama. 162. Okay? Now, okay ka na. Meron ka ng total area. Meron ka ng sum ng AXI, tsaka meron ka ng sum ng AYI. Kung titingnan mo, this is just from Barignon, yun lang din yun. Kung ano yung di-discuss ko dito, ito dapat yun kasi. Okay? Asan na yan? Okay. Ayan, isa lang. Ito yung using Barignon's theorem, yan lang din yun, but dinerive na lang, nakaderive na lang. Tsaka ako nadi-discuss sa inyo to during the face-to-face consultation. But, dito lang din na-extract lahat yan. So, technically, pinadali lang talaga. So, tingnan nga natin kung tama yung magiging sagot natin. So, dapat, ang lilitaw sa x-bar natin, ito na kasi centroid na na-compute dyan by Barignon's theorem. Dapat, ayun yung makukuha nating sagot, ha. Okay? So, for x is equal to, teka, ba't parang mali? So, 9 plus 36 plus 27. Dito is 72 pala. Bakit ba 82? Mali ako dito. Sorry. Tingin ko, may nakakita na yan kanina. Sa sigaw na ng sigaw. Sir, mali ka nung nilagay. Oo na, mali nga. Sorry. O, tingin now. O. Ibig sabihin, for x bar, so, for x bar, ibig sabihin, guys, yung AXI natin is eto yun. Or summation ng AXI natin, technically, this is negative 72, di ba? Tsaka meron tayong total area na 72. Uy, tama ata yung nakuha natin sagot ah. No, negative 72 over 72 is negative 1. Ibig sabihin lang nun guys, ang x-bar natin, ang centroid natin is malolocate natin, di ba pag negative, nasa left ng y. So, ibig sabihin, mula dito sa reference y mo, dapat yan nasa left ka ng y kasi negative ka. Tama? Okay na. Ngayon, eto naman, parang nag-aalangan tayo dito. Tingnan natin ngayon kung tama ba tong AYI natin na to.
y bar natin. Sa ay bar natin, technically, by formula, nakalagay dyan is AYI over 80. O ngayon, ilan ba AYI natin? Di ba na-compute natin yon as 333. Okay, we have 333. And then over the total area, we have 72. This is equal to 333 divided by 72. This is equal to 4.625. Ayun, tama. 4.625. Meaning naman, nag-positive yan. Ibig sabihin, ilolocate mo yan mula dito sa reference x mo, taas ng reference x mo. So, ibig sabihin, yun na guys yung location ng centroid natin for this figure. For x bar, we have -1. For y bar, we have 4.625. So, that's for problem number 1 and for the procedure ng centroid natin. So, additional sample problem pa ako sa susunod. Okay? So, but in this case, ito lang yung concept. Okay?